Isang magandang araw po sa inyong lahat, mga minamahal kong mga kapatid sa Panginoon. Ito po ang inyong lingkod, si Pastor Ruel Camya po, mula po dito sa Winnipeg, Manitoba, Canada, para po sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos ngayong umaga. Welcome po sa Tinig ng Pag-asa. Araw po ng Wednesday at ang ating pag-aaral, again, continuation ng ating series on the subject of prayer. At ang ating topic for today, the power of persistent prayer. Samahan niyo po ako at atin pong basahin ang mga talatang ating pagbubulayan. Hahanguin po natin ito sa Luke chapter 11, 5 to 13 at Luke chapter 18, 1 to 8. Medyo mahaba-habang basahin po ito mga kapatid. Sa mga talatang ito ay ating hihimayin ang kapangyarihan ng persistent prayer. Luke 11, 5 to 13. Then Jesus said to them, "Suppose you have a friend, and you go to him at midnight and say, 'Friend, lend me 3 loaves of bread. A friend of mine on a journey has come to me, and I have no food to offer him.' And suppose the one inside answers, 'Don't bother me. The door is already locked, and my children and I are in bed. I can't get up and give you anything.' I tell you, even though he will not get up and give you the bread because of friendship, yet because of your shameless audacity, he will surely get up and give you as much as you need. So I say to you, ask and it will be given to you, seek and you will find, knock and the door will be opened to you. For everyone who asks receives, and the one who seeks finds, and to the one who knocks the door will be opened. Which of you fathers, if your sons ask for a fish, will give him a snake instead? Or if he asks for an egg, will give him a scorpion? If you then, though you are evil, know how to give good gifts to your children, how much more will your Father in heaven give the Holy Spirit to those who ask him?" Sunod po natin ng Luke 18, 1 to 8. Then Jesus told his disciples a parable to show them that they should always pray and not give up. He said, in a certain town, there was a judge who neither feared God nor cared what people thought. And there was a widow in that town who kept coming to him with a plea, "Grant me justice against my adversary." For some time, he refused. But finally, he said to himself, "Even though I don't fear God or care what people think, yet because this widow keeps bothering me, I will see that she gets justice, so that she won't eventually come and attack me." And the Lord said, "Listen to what the unjust judge says. And will not God bring about justice for these chosen ones who cry out to him day and night? Will he keep putting them off? I tell you, he will see that they get justice and quickly. However, when the Son of Man comes, will he find faith on the earth?" Pagpalain nawa ng Panginoon ang pagkabasa at pagkadinig ng kanyang mga banal na salita, na sa araw na ito'y ating pagbubulayan. Again, ang pamagat po ng ating pag-aaral, the power of persistent prayer. Ang theme ng mga talata, persistent prayer reveals faith in a sovereign, good, and wise God. Yan po yung tema. Yung panalangin persistent, masigasig na pananalangin, ay nagpapakita ng malalim na pananampalataya sa Diyos na makapangyarihan, sa Diyos na mabuti, at sa Diyos na matuwid na nakaalam ng lahat. So mga kapatid, Jesus, in the verses that we read a while ago, teaches persistence in prayer, not because God is forgetful or unwilling. Ulitin ko, ang Panginoon, itinuro niya ang persistent prayer hindi dahil ang Diyos ay makakalimutin o walang pakialam na dumamay.
na kailangan mo pang kalampagin, kailangan mo siyang katukin ng katukin para lang makinig, para lang siya ay mapaalalahanan. Take note, ang Diyos, hindi po siya bingi, hindi siya makakalimutin, hindi pa binubuksan ng ating mga labi ang gusto natin, batid na yun ng Diyos. Amen po ba? Pero bakit niya itinuturo itong persistent praying? Because prayer shapes the believer. Take note, persistent prayer cannot and will not change the heart of God. It cannot even change His will. But the persistent prayer that Jesus is teaching us can change us. Ang binabago po ng persistent prayer ay ang puso ng nananalangin, hindi ang puso ng Diyos. Because in reality, we cannot change the heart of God. Kailan ba kailangan ng persistent prayer, mga kapatid? Ang persistent prayer ay kailangan kapag hindi mo pa natatanggap ang iyong hinihingi. Kapag tila tahimik ang Diyos at hindi natin naririnig ang kanyang tinig. Kailan ba tayo patuloy na nagsusumakit at persist sa prayer? Kapag meron tayong marubdob na kahilingan sa Diyos na gustong-gusto nating ipahayag sa Kanya. And most of the time, katulad ng kwentong ating binasa, meron tayong gustong ilapit sa Diyos na alam nating siya lang ang makatutugon. Pero take note, hindi naman lahat ng pagkakataon, daglian o isang pitik lang ng kamay, sinasagot ng Diyos ang panalangin. Ang malaking tanong ay bakit? Kasi sa proseso ng ating pagdulog at paglapit sa Diyos, hinihintay ng Diyos ang pagbabago ng ating mga puso. Hinuhubog tayo sa proseso ng pananalangin at doon sa prosesong yon, inaayos ng Diyos una ang ating mga motibo, ang ating mga dahilan ng paglapit sa Kanya at marahil dinedevelop pa ng Diyos sa atin sa pamamagitan ng ating persistence ang mas malalim na pakikipagrelasyon sa Kanya. In both Luke chapter 11 and Luke chapter 18, Jesus uses parables to teach us that perseverance in prayer flows from trust in God's character. So persistent prayer is not about wearing God down. It is about resting in who He is. Hindi katulad ng kwento ng masamang hukom, nung hindi matuwid na hukom, na para lang hindi siya mapagod at hindi sumakit ang tenga niya sa kakukulit ng babae, pagbibigyan ko na nga ito. Take note, binigyan ng reiteration na yung hukom na yon ay masamang hukom. Hindi siya natatakot sa Diyos, wala siyang pakialam sa Diyos. Ang kanyang pakialam lang, yung kanyang sarili dahil nakukulitan na siya dun sa babae, kaya niya to pinagbigyan. Pero sa kwentong ito, ibinibigay ang comparison ng masamang hukom na ito sa matuwid na Diyos. Kung ito nga raw masamang hukom pinagbigyan yung babae, how much more ang ating Panginoong Diyos kung tama, walang hindrance, katulad ng pinag-aralan natin kahapon, may mga hindrances sa prayer. At kung walang mga hindrances sa prayer, naniniwala po tayo, tatanggapin natin sa kamay ng Diyos ang kasagutan ng ating mga dasal. Amen? Ano ba yung persistent prayer? Siguro maganda i-define natin ito. What is persistent prayer? 1. Persistence is not manipulation. Akala ho natin, sa kauungot natin, ay makakamit natin ang gusto natin. Mga kapatid, kayo po yung mga magulang, nakaranas na ba kayo ng inyong anak ay nagmanya? Ano ba yung term na nagmanya? Sa amin sa Tagalog nagmanye. O iniisip ko kung anong kahulugan, ano pang ibang term doon. Yun bang meron siyang hinihingi
na sa kagustuhan niyang makamit ito, minanipula ka. Kung kailan may tao, dun hihingi. Nakaranas na ba kayo ng ganon? Para hindi ka mapahiya, ibibigay mo na. Ano tawag doon? Na-manipulate ka. Lalo na for instance, nasa grocery. Mami, gusto ko to, mami. I want this, mami. Pag hindi mo ibinigay, iiyak. The child will make a scene. Yung iba nagtatantrums, naglulupasay. Ikaw naman bilang magulang, para huwag ka mapahiya, ibibigay mo na. Ano tawag doon? Manipulation. Ngayon, sa ating pagdulog sa Diyos, madalas, katulad ng isang nagmamanyang bata o nagtatantrums para makuha yung kanyang gusto, we persist, but we manipulate God. Hindi po yun ang itinuturo dito sa ating mga talata. Basahin po natin mga kapatid. Luke 11:5-8. Then Jesus said to them, suppose you have a friend, and you go to him at midnight and say, Friend, lend me 3 loaves of bread. A friend of mine on a journey has come to me, and I have no food to offer him. And suppose the one inside answers, Don't bother me. The door is already locked and my children and I are in bed. I can't get up and give you anything. I tell you, even though he will not get up and give you the bread because of friendship, yet because of your shameless audacity, he will surely give you as much as you need. Ngayon, Jesus tells the parable of a friend who comes at midnight asking for bread. Now, the neighbor finally respond, not because of friendship, hindi dahil kaibigan kita. Mga kapatid, ang pinakamagandang reason para tumugon ka sa kahingian ng isang tao ay relationship. Amen po ba mga kapatid? Kaya tayo tumutulong dahil napakadali natin tumulong kapag karelasyon. Kapatid, no? Hipag, apo, pamangkin, merong blood relation. At ang isa pa, kaya natin napagbibigyan because of friendship. Ang hirap tanggihan pag kaibigan, hindi po ba? Lalapit sa'yo, kumare, talagang ikaw na lang pag-asa ko eh. Ikaw na lang yung makakatugon sa pangangailangan ko. Sa ganung paraan, natutulungan natin. Pero dito, mga kapatid, binigyan ng reiteration, tinulungan nung neighbor yung kanyang kaibigang humihingi ng tinapay not because of friendship. Not because of friendship. Even though he will not get up and give you the bread because of friendship, no? Hindi siya binigyan niya ng tinapay not because of friendship, yet because of your shameless audacity. Dahil sa hindi ka nahihiya, kalampag ka ng kalampag, katok ka ng katok, ibinigay niya sa iyo ang iyong gusto. The neighbor finally respond, not because of friendship, but because of persistence. Mga kapatid, alam niyo po ba, hindi palibasa anak tayo ng Diyos. Hindi palibasa may relationship tayo sa Kanya. Hindi palibasa friend natin ang Diyos. Ipinakikita ng parable na ito, hindi palibasa may relasyon ka sa Diyos, lahat ng gusto mo, makakamit mo. Can we say amen to that? Pero pag ikaw ay talagang persistent, wala kang tigil sa pagdulog sa Diyos, sa kabila ng hindi na dahil sa relasyon ang iyong iniisip, kundi talagang nandun yung persistency. Sabi ng talata, if even a reluctant respond. Po?
Ano ang magandang clarification ng mga talatang ito? Look at the key clarification. Jesus here is not comparing God to the reluctant neighbor. Jesus here is contrasting God to the reluctant neighbor. Huwag nating pagkumparahin, hindi malayo yung kaibigan na walang pakialam. Ano sabi? Tulog na kami. Yung mga anak ko, tulog na rin, sarado na pintuan. Hindi kinukumpara ni Jesus ang Diyos sa neighbor na ito. Bagkus, Jesus is contrasting. Ano ibig sabihin nun? Ipinapakita ni Jesus na ang Diyos ay hindi katulad ng kapitbahay na ito. If even a reluctant human responds, how much more will a gracious God respond to His children? Pinakikita ng kwento na ito nga, na kapitbahay na ito, reluctant, ayaw tumayo agad kung magbibigay lang din, di pa dapat magbigay na. Tumugon sa kabila ng midnight, sa kabila ng sarado na ang pinto, sa kabila ng tulog na ang kanyang mga anak, tumugon pa rin siya sa kakulitan, sa persistence ng kanyang neighbor. Ang sabi diyan, how much more will a gracious God respond to His children? So here, it was an encouragement to us. Kung sa unang katok hindi ka nakatanggap ng sagot, sa ikalawa, sa ikatlo, huwag kang tumigil. Kasi nga, kung yung masamang kapitbahay, kung yung walang pakialam na kapitbahay, kung yung kapitbahay na ayaw na sanang magbukas, ay nagbukas ng pinto, how much more our God? This is an encouragement to us, children of God. Amen? Anong theological insight natin dito? Take note, God is sovereign and God is unchanging. Hindi natin mababago ang isipan ng Diyos. Hindi natin kayang baguhin ang kanyang pasya. Malakay chapter 3 verse 6, the Lord do not change. Nababago ba raw ang Diyos? Hindi. Nagbabago ba siya? Hindi. Sabi ng Malakias 3:6, I, the Lord, do not change. Ang Diyos ang may sabi niyan. So you, sabi diyan, the descendants of Jacob are not destroyed. So our prayers, take note, do not manipulate God's will. They are ordained means by which God carries out His will. Yung ating panalangin, hindi, mga kapatid, makakapag-manipulate sa kalooban ng Diyos. Pero ang ating panalangin, ginagamit ng Diyos na paraan para kanyang ibigay ang kanyang kalooban. Amen? Take note, uulitin ko, we do not pray to change God's mind. We pray because God has chosen prayer as part of His plan. Amen? Anong biblical example nito? Pinag-aralan natin to kahapon eh. Ang biblical example ay si Daniel. Sa Daniel chapter 9, pinag-aralan natin kahapon, si Daniel prays persistently not to alter God's decree. Sinabi ng Diyos sa pamamagitan ni Propeta Jeremiah na ang bansang Israel ay magiging alipin sa Babylonia for 70 years. Alam yon ni Daniel. Hindi niya ipinanalangin baguhin ng Diyos o bawasan ng Diyos ang 70 years. Hindi niya ipinagpray na, Lord, pwede ba 20 years na lang? O kaya, Lord, 10 years na lang? O kaya bukas na lang? Hindi niya i-declare, anak mo naman kami, I declare, the 70 years will be lessened. It will only be 50 years. Walang ganun eh.
But si Daniel persistently prayed to God not to change the mind of God, kung hindi dun sa 70 years period na yon, bigyan sila ng lakas, bigyan sila ng kapangyarihan, tulungan sila na magtagumpay kahit gaano man kahirap ang 70 years period na yon. Amen? Kung i-illustrate po natin ito mga kapatid, a child repeatedly asking a loving father for help is not manipulation. It is dependence. Dalawang bagay yan. May mga bata ho talaga na tumatawag dahil gusto nilang ma-manipulate ang kanilang magulang. Pero merong mga bata na tumatawag dahil talaga namang nakadepende lang sila sa kapangyarihan, karunungan, kalakasan ng kanilang magulang. Ganon ang nais ng Diyos. Persistently, tumawag tayo sa Kanya, paulit-ulit tayong tumawag sa Kanya bilang pagdepende sa paniniwala na wala tayong magagawa kung hindi sa tulong ng Diyos. Amen? Dapat ang ating isipan ay parang isang batang laging natatakot magkamali. Kaya every now and then, kinukonsulta ang kanyang magulang na kung ano ang kanyang susunod na gagawin. Hindi po ba mga kapatid, kapag tayo natatakot magkamali, halimbawa sa trabaho, bago tayo, nagtatanong tayo, paano ko ba gagawin ito? Ano ba ito? Turuan mo naman ako. And minsan nakukulitan na yung supervisor, ano ka ba naman? Naituro ko na sa'yo eh. Ganito gagawin mo, bakit paulit-ulit mo pa rin akong kinukulit? Kasi ayaw nating magkamali. Kaya dumidepende tayo sa Kanya. Ganong attitude bilang mga anak ang nais ng Diyos. Hindi siya nagsasawang makinig. Hindi siya nagsasawang kulitin natin siya dahil sa takot natin na masuway ang Kanyang kalooban. Mga kapatid, we cannot change the mind of God, but we ask prayer for God to show us His will and change our heart for us to always depend on Him. Amen? Tanong kapatid, nakadepende ka ba sa Diyos? Kinukulit mo ba ang Diyos dahil sa gusto mong gabayan Kanya, samahan Kanya sa mga pagpapasya, sa lahat ng mga desisyon ng buhay? O kinukulit mo lang siya dahil meron kang kailangan na material na bagay, kapritsyo ng buhay at kung ano-ano pang iyong gusto? Nakuha po ba natin mga kapatid? The child trusts the father's care. And that is the main reason why the child supposed to persistently come to the father to ask and to beg. Dahil nagtitiwala siya, hindi siya bibiguin, hindi siya ipapahamak, hindi siya bibigyan ng maling impormasyon ng kanyang ama, kaya lubos ang kanyang pagtitiwala, makulit siya. Maya't maya tinatanong, Dad, can you help me with this? Dad, is it okay? Dad, tama ba to? Ganong persistent ang nais ng Diyos sa kanyang mga anak. And take note, hindi niya pagsasawaan na makinig sa ating mga dalangin ng pagtitiwala at pag-asa. Ito po yung pangalawang reason why persistent prayer is important. Because persistence builds faith. Amen? Ano po ang sabi ng talata mga kapatid? Luke 18:1. And he told them a parable to the effect that they ought always to pray and not lose heart. Pinapakita ng talata na madalas ang ating pagkabagabag, ang pagsuko natin sa buhay bunga ng kahinaan ay ang kawalan ng pananalangin. Ang kahinaan natin sa pagdadasal. So Jesus connects persistent prayer with perseverance in faith. Now, again,
Why persistence matters? Bakit mahalaga ang persistence? Una, it keeps our hearts anchored in hope. Nakaangkla ang ating puso sa pagtitiwala na in God we can find the answer. In God we have the solution to the problem. Kasi kung hindi ka nagtitiwala at hindi ka nananampalataya, you will not ask. Kaya nga tayo kulit ng kulit. No, minsan we go to somebody and egg him, beg to him, because we know that he is the solution. Naranasan nyo na po bang pumunta sa bangko para mangutang? And then, pagpunta nyo sa bangko, naku, ang daming requirements. No? Hindi naman agad sasabihin ng bangko, ito pera, binibigay ko na sa'yo. Utang yun, no? No. There will be a lot of requirements that you need to submit, you need to accomplish, you need to produce this, produce that. And you continuously go, submitting all the requirements because you know that the bank is the hope, the anchor, or tawag doon, the solution to what you ask. Ngayon, ganun din tayo sa Diyos. If we believe that God is the answer and God is the solution, we will persist. Hindi yung, kung ayaw mo, wag mo. Hindi po pwede yun. Palatandaan yon ng isang mababaw at mahinang pananampalataya. Kaya sukatan po mga kapatid ng isang matibay na pagtitiwala na nasa Diyos ang solusyon, persistence. And persistence guards us from discouragement. Tanong, hanggang kailan ka kakatok para tumigil ka na? Tayo nagtatadhana niyan eh. Minsan sabihin natin, hanggang 3 katok lang ako. Pag wala, aalis na ako. O ilang buzzer lang ako, pag walang sumagot, aalis na ako. Mga kapatid, persistence guards us from discouragement. If you knew that the answer is at the back of the door, and He is the only solution to what you ask, you will persist. You will not give up. You will not be discouraged. At ito ang itinuturo sa atin ngayon. Yung persistent prayers, hindi dapat sumusuko. Proseso yun ng training. Persistence trains us to wait on God rather than ourselves. Kung may solusyon ka naman pala, lalapit ka pa ba sa Diyos? Di ba mga kapatid? Ganun naman lagi ang ating mga gawi sa buhay. We only come to God when we are at the end of our rope. Pag wala na tayong solusyon, saka lang naman tayo lumalapit. Sinusolusyonan muna natin ang lahat, ginagawa natin ang paraan, at pag wala nang magawa, saka lang tayo magpe-pray. At minsan ang prayer natin ganito, Lord, kung bilisan mo na, kailangan ko na eh. Tapos pag walang sagot, we give up. We lose heart. We experience discouragement. But if we persist, take note, it trains us to wait on God rather than ourselves. Kailan lumalago ang pananampalataya, mga kapatid? Ito, huwag niyong kalimutan. Faith grows in the waiting, not just in the receiving. Ang pananampalataya ay lumalakas sa paghihintay. Wala kang trabaho, nakailang interview ka na, hindi mo alam kailan ulit tatawag ang HR, naiinip ka na, ano mangyayari sa iyo? Susuko ka na sa pananalangin kasi hanggang ngayon wala pa? Or you will continuously trust God and put your faith in Him, believing that in His time, you will receive His answer. Ang mabigat, pag ibinigay mo na agad,
wala nang hinihintay, wala na ring pagtibay ng pagtitiwala. Nagiging spoiled. At ang isa sa pinakadelikadong attitude ng mga believers ngayon, dahil sinanay ng mga Pentecostal na pastor na i-claim mo lang, i-declare mo lang, i-manifest mo lang, ginawang genie in a bottle ang Diyos. Amen? Huwag po kayong magagalit sa akin kapag lagi kong binabanggit yung mga Pentecostal na pastor, yung mga charismatic na pastor. Kasi po talaga namang ang mga turo ng marami sa mga yan, basura. They are not teaching believers to grow. They are making believers spoiled brat. We cannot change the mind of God. Lahat ng pwede nating sabihin sa panalangin ay awa, habag, not our will, but His will to be done. Amen? Now, kung kayo pastor na Pentecostal at kayo pastor nyo Pentecostal, wag na ho kayong maglagi dito sa tinig ng Pag-asa. Masasaktan lang kayo araw-araw kasi hindi ko pwedeng baguhin ang turo. Talaga hong pag nakabilang kayo sa mga simbahang ganyan, wala naman kayong maririnig na mensaheng ganito dun. Ang maririnig yung mga mensahe doon, puro pagyaman, pag-asenso, pagpapala, paggaling sa karamdaman, at puro kung ano-ano pang health, wealth, prosperity teaching. That is very unbiblical. Amen? Now, sino example ang pwede natin gamitin dito sa persistence that builds faith? Sa Bible, merong isang babae. Ang pangalan niya, si Hannah. Nanay ni Samuel. 1 Samuel chapter 1. She prayed year after year. Di siya tumigil. Taon. Abay, malupit. Kung kayo pa magpe-pray, minsan lingguhan lang. Pagkatapos sa linggo, ayaw na natin eh. Pero si Hannah, taon. And you know what happened to her? You know what happened to Hannah? Her persistence deepened her faith and surrender before the answer came. That is one example of persistent faith. Para illustrate natin ito mga kapatid, prayer is like a spiritual exercise. Di ba? Exercise tayo to build up the muscle, right? Yun naman ang purpose ng exercise eh. Nag-exercise tayo para magkaroon ng six-pack, ng bicep, ng tricep. We do exercises para lumakas ang baga. Naglalakad, tumatakbo, para ma-enhance yung ating enerhiya. Take note, muscles grow under resistance, not comfort. Yung higa ka lang ng higa, hindi lalakas ang muscle mo. Yung higa, tulog, gala, kain, walang muscle na madedevelop dyan. Tutuwa po ako sa anak ko ngayon, si Reb eh. Nag-healthy diet po ngayon yun. Pinagkakainon, broccoli, chicken, mga ganon. And he do some exercises. Ngayon, medyo maganda na katawan. Si Ru, yung bunso ko po, may oras at schedule po siya for the gym. The exercise yun. Pero may panganay po ako eh. Yung panganay kong anak, ang exercise higa. Hindi po nag-exercise. Yun, siya po yung pinakamataba. Siya yung pinakamalaki. At sa ngayong edad niya, diabetic, nagme-maintenance. Mga kapatid, muscles grow under resistance, not comfort. Likewise, faith grows through continued prayer amid delay. Can we say amen to that? Now, pangatlo na bagay na gusto kong pagtuunan ng ating pansin. Third point, God answers in wisdom
not convenience. Tingnan natin ang Luke 11:11 to 13. Which of you fathers, if your son asks for a fish, will give him a snake instead? Or if he asks for an egg, will give him a scorpion? If you then, though you are evil, know how to give good gifts to your children, how much more will your Father in heaven give the Holy Spirit to those who ask Him? Jesus uses the image of a father giving good gifts. Masamang ama ito, no, mga kapatid. Again, ito yung contrast. Hindi ikinukumpara, kung hindi ito'y contrast. Itong masamang amang ito, nagbibigay ng isda sa kanyang anak, hindi ahas. Nagbibigay ng tinapay, hindi bato. So Jesus uses the image of a father giving good gifts, not a stone instead of bread, not a serpent instead of fish. God does not give what is harmful, even if we ask sincerely. Tandaan ninyo, hindi ka bibigyan ng Diyos ng makasasama sa iyo. God will ask, God will give answers in wisdom and not in convenience. Madalas marami tayong hiling kaya hindi binibigay kasi magpapahamak. Like for instance, humiling kayo sa Diyos, Lord, patamain mo naman ako sa loto. Gusto ko yumaman. Patatamain ka nga, pero magiging cause ito ng iyong kamatayan after a month. Gusto mo ba yun? Dahil alam naman ng Diyos pinatama ka. Nagbago lifestyle mo, ipinangalandakan mo, nakidnap ka, tapos hindi nagbigay ng ransom yung misis mo, pinatay ka, o di tapos. Ikaw naman, Pastor Ruel, masyado naman malikot ang isipan mo. Hindi mga kapatid, example lang ito. Hindi tayo bibigyan ng Diyos kung ipapahamak tayo nito. Kaya, kung merong hindi binibigay, ang dapat nating attitude, Lord, salamat Kasi kung ipatatanaw lang ng Diyos sa iyo, ang bukas, para makita mo, ang pwedeng mangyari kung ibinigay niya ang isang bagay, baka sabihin mo, Lord, wag na, I don't want that. Kaya pagtiwalaan natin, kapag ibinigay ng Diyos, makakabuti sa atin. Kapag hindi niya ibinigay, para pa rin sa ating kabutihan. Amen? Now, ilang key truth. God answers prayer according to His wisdom, not our timeline. Huwag niyo ipalagay na tayo ay makapagdidikta ng panahon para ibigay ng Diyos ang ating gusto. Hindi. Sumasagot ang Diyos sa ating mga panalangin according to His wisdom. Makapangyarihan at marunong ang Diyos sa lahat. Hindi sa ating panahon. What we ask for may be sincere, but God gives what is best. Ano reform emphasis nito? God's answer are shaped by His, one, omniscience. Alam ng Diyos ang lahat ng bagay. God answers are shaped by His sovereignty. He rules all things. And God answers are shaped by His goodness. He loves His children. Hindi niya bibigyan ng kanyang anak ng ikapapahamak niya. Tandaan ninyo, katulad nga natin, tayo'y mga ama o kayo'y ina. Hindi tayo perpekto. Kung matino ang ina at matino ang ama, wala siyang gagawin o ibibigay sa kanyang anak na ikapapahamak nito. Alam nga namang humingi ng laruan, binigyan mo ng kutsilyo. Walang katinuan ang maggagawa nun. Ganon din naman ang Diyos. Higit na matalino ang Diyos,
siya'y omniscient, siya'y sovereign, siya ay good. Amen? Kaya, ang biblical example nito, maganda, si Pablo, the Apostle Paul. Mababasa natin sa 2 Corinthians 12, 7 to 10. Samahan niyo akong magbasa. Or because of this surpassingly great revelation, therefore, in order to keep me from becoming conceited, I was given a thorn in my flesh, a messenger of Satan to torment me. 3 times I pleaded with the Lord to take it away from me. But he said to me, my grace is sufficient for you, for my power is made perfect in weakness. Therefore, I will boast all the more gladly about my weaknesses, so that Christ's power may rest in me. That is why, for Christ's sake, I delight in weaknesses, in insult, in hardship, in persecutions, in difficulties. For when I am weak, then I am strong. Wow! Nakita niyo po mga kapatid? Sabi ni Pablo, dahil sa pag-ibig at revelation ng Diyos, para ako'y huwag magyabang, binigyan niya ako ng tinik sa laman. Yes, messenger ni Satanas ang naghatid nito, pero pinayagan ito ng Diyos na mangyari. At ang layunin, para wag siyang magyabang. Ngayon, nung una, tinanggap niya ang bagay na ito na pwedeng baguhin ng Diyos. So, 3 times, dumalangin siya sa Diyos. 3 times, hiningi niyang tanggalin ang tinik sa laman. But the Lord said, my grace is sufficient for you, for my power is made perfect in weakness. Ang kapangyarihan ko ay mas malakas sa iyong kahinaan. Kaya ang konklusyon ni Pablo, mula ngayon, sabi niya, ipagyayabang ko pa ang aking mga kahinaan, ipagyayabang ko ang aking tinik sa laman, matutuwa ako sa aking kahinaan, sa insulto, sa kahirapan, sa persecution, sa difficulties, sapagkat kung kailan ako mahina, doon ako malakas. To illustrate, Paul prayed repeatedly for the thorn to be removed, but God said, no, but gave sufficient grace. Alam ng Diyos ko ano mabuti. Hindi siya nagkakamali sa kanyang sagot. And to illustrate, a loving parent does not give candy for every meal. Ang mabuting magulang, hindi pagmemeryendahin, miyat-miya ng leche flan ang kanyang anak. O miyat-miya, pag umungot, bibigyan ng tsokolate. Hindi. Ang mabuti at mapagmahal na magulang, alam kung ano makabubuti sa kanyang anak. The refusal is not cruelty. The refusal to give is care. Amen? Now, another point. Huwag nating kalimutan, delay is not denial. Luke 18:7-8. And will not God bring about justice for His chosen ones, who cry out to Him day and night? Will He keep putting them off? I tell you, He will see that they get justice and quickly. However, when the Son of Man comes, will He find faith on the earth? Sabi diyan, will not God give justice to His chosen one, to His elect? Will He not give justice to him who cry day and night? Mga kapatid, God hears every prayer of His people. Delay is not denial. Delay does not mean indifference. It often means preparation.
Tanggapin ninyo mga kapatid at paniwalaan, pag hindi sinagot ng Diyos, inihahanda lang ng Diyos. Pag hindi ibinigay ng Diyos, hindi ka pa handang tumanggap nito. Paraan nyo ng Diyos ng kanyang preparasyon. Reasons God may delay. 1. To deepen our dependence. Kasi pag binigay, hindi ka nalalapit. Pag ibinigay, hindi ka na magdadasal. Pag ibinigay, maaalala mo na lang uli siya kapag may kailangan ka. Tama. Pero hanggat wala pa, lumalalim ang iyong pagtitiwala at ang iyong dependence sa Kanya. Tama? Pangalawa, to align our desires with His will. Baka naman, kaya hindi ibinibigay, hindi yun ang kanyang kalooban at iba ang kalooban niya para sa iyo. Kaya hindi nangangahulugan denial, inililipat ka lang ng ibang intention o desire na naaayon sa kanyang kalooban. O pangatlo, para i-display ng Diyos ang kanyang glory at the right time. Ang example nito, walang iba kundi si Sarah at si Abraham. Genesis 21. Pangako ng Diyos sa mag-asawa, lalo kay Abraham, that he will be the father of many nations. Pero matanda na si Abraham, wala pa ring anak. God's promise was delayed. Pero sa tamang panahon, sa tamang timing, sinabi ng Diyos sa pamamagitan ng anghel na sila'y magkakaanak. Pinagtawanan na ito ni Sarah kasi matanda na si Abraham at siya ay baog. Pero ang promise ng Diyos, ang kanyang pangako, pwedeng ma-delay, pero hindi pwedeng ma-deny. Amen? To illustrate, no, at the proper time, Isaac came at the appointed time. To illustrate, seed grow underground before they break the surface. Delay does not mean death. It means growth is happening unseen. Di lang natin alam, may nangyayari na sa ilalim at isang araw, sisibol din ito. Ganon din ang dasal. Amen? Now, let us conclude our lesson for today. Persistent prayer is an expression of faith in God's character. It is an expression of faith in His goodness, in His wisdom, in His sovereignty. Jesus invites us not to give up, not because God is hard to convince, but because He is always worthy of our trust. Can we say amen? Now, let me give you some reflection questions para gamitin sa pag-aaral. 1. When prayers go unanswered, how do you usually respond? Discouragement or deeper trust? 2. Are there prayers you have stopped praying because of delay? 3. How does understanding God's sovereignty change the way you pray persistently? And 4. What does persistent prayer reveal about your view of God's character? Manalangin tayo, mga kapatid. Heavenly Father, our sovereign God, we thank you that you are not distant nor reluctant, but you are a loving Father who delights in hearing the prayers of your children. Maaring makulit kami, at kukulitin ka namin hindi dahil pinipilipit namin ang iyong mga kamay, kundi kami lubos na umaasa at nagtitiwala, ikaw lang ang sagot sa aming dasal. Teach us, O Lord, to pray with perseverance, not to change your will, but to fully trust in your will. Strengthen, O Lord, our faith in season of waiting, and help us rest in your perfect wisdom.
may we never lose heart, knowing that you hear, you care, and you act in your perfect time. This is our prayer. In Jesus' mighty name. Amen. Ay, nakakapagod. Magandang araw po sa inyong lahat. Ito po ang inyong lingkod, si Pastor Ruel Camia po, mula po dito sa Winnipeg, Manitoba, Canada, para sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos ngayong umaga, dito po sa Tinig ng Pag-asa. God bless everyone.